Hi guys, this is Christy BPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para ma-reach po natin ang 2,000 subscribers. Anyways, guys. Okay. Ano lang guys, no? Segue lang. Kung gusto nyo yung mga mayroong sounds effect na content is panoorin nyo po yung mga veteran vloggers, no? Kasi ako, meron na ako niyan. Kaso lang, pinag-aaralan ko pa talaga yung StreamYard. Paano i-connect yung sounds card and everything, yung mic ko, ganyan. Pinag-aaralan ko pa kasi ayoko naman mag-rely sa mga yung turo-turo ba. Hindi naman tayo low-tech, pero pinag-aaralan ko pa siya. So, pagtiyagaan nyo muna etong content ko, itong video ko na walang mga sounds effects, no? Pagtiyagaan nyo muna. Anyways, today po ang pag-uusapan natin is yung tariff. Yung meeting ni PBBM kay Donald Trump, kay President Trump, no? Pag-usapan natin yan. Yung sa akin lang is medyo yung way ng briefing nila, sabi ng iba na una daw si President Marcos na sinama ni President Trump sa press briefing, yung live, di ba? First day. Sa akin, twice na. Kasi nga, si Zelensky, yung sa Ukraine, di ba? Sinama rin ni Donald Trump. Kaso, napahiya yung si Zelensky on live coverage ng ginawa ni Donald Trump, di ba? Etong si BBM, same din ang nangyari. Parang, ako, mababaw na opinion ko to, no? Pare, nagugutom na ako. Mababaw na opinion ko to, no? Parang sinasama ni President Trump yung mga weak leader sa live coverage ng briefing niya, no? Parang ganun ang nangyari. Kasi, yung ibang leader, hindi niya naman kasama yan, di ba? Hindi niya kasama yan. Nagpa-press briefing sila, live coverage. Yung nagpunta siya sa Russia, nagpunta siya sa China, nagpunta siya sa, yung bansa yung umahawak ng mga live coverage. Pero yung sa Amerika, yung dalawa, si Zelensky tsaka si PBBM, yung sinama niya sa live niya, di ba? Parang si BBM, parang naging aso, no? Parang tuta na yes man ang dating niya, no? Yes man. Para siyang naging yes boss ang dating niya kay Donald Trump, no? Yung way tapos yung sa mga comment ba, nung nanood ako ng live na yung mga comment, ang galing talaga ni BBM, ang galing niya mag-English, ang galing, great president talaga siya pero meron pa rin doon mga nasabi na the president of the Philippines. Ay, tiyan ko kumukulo. Nagutom na ako. Yun. Alam nyo guys, kasi segue lang. Alam nyo guys, fasting kasi ko. Kumakain ako, mamaya pa akong 4 p.m. kumakain. Tapos nagko-coffee lang ako. Pero hindi naman kasi hindi naman masama yan sa Yung pagpa-fasting, hindi naman masama yan. Nakakatulong nga yan. Lalo sa pag may sakit ka, mag-fasting ka para ma-detox yung katawan mo. Hindi ako expert, pero yung ginagawa ko. Anyway, back to tayo. Yung dating ni PBBM dun sa briefing nila ni Donald Trump. Parang napaka-weak niya talaga kasi nga puro siya papuri sa Amerika, no? Papuri na ang Amerika lang daw yung nag-iisang kakampi ng Pilipinas, ganyan-ganyan, chuchuchu. Tapos si Donald Trump sabi niya may issue sa ibang bansa ang Pilipinas, ganyan, parang pinapamukha ni Donald Trump na isolve niyo yung issue niyo sa China mag-isa. I-solve niyo mag-isa yung issue niyo sa China kasi ako walang problema sa China. Parang ganun ang dating Tangina to si BBM.
na-expect niya sigurong sabihin ni Donald Trump, "O, wag kang mag-alala, sige, dedepensahan ka namin, laban sa China," ganyan. Siguro yung na-expect niya sabihin ni Donald Trump, pero hindi yun ang nangyari. Kasi nga, ang China, they don't bother us, parang ganun ang dating. Yung sinasabi ni Donald Trump, totoo naman, tingnan mo naman kasi guys, ganito yan. Sabi na, anti-China ka, anti-ganyan. Hindi. Kasi ganito yan, ang mga ibang bansa, ito lang sa pananaw ko lang to, ang mga ibang bansa, Europe, Amerika, basta ang mga bansang yan, hindi nila pwedeng i-take down ang China. Hindi nila pwedeng sabihin na anti-China kami, ayaw namin sa China, ganyan. Hindi nila pwedeng sabihin yan. Bakit kamo? Mamamatay ang ekonomiya nila. Bakit? Kasi yung mga branded goods nila, yung mga branded na product nila, karamihan ng production is China. Bakit kamo? Katulad ako, nagtrabaho sa GES sa Pilipinas. Nagtrabaho ako sa GES. Ay, na-explain namin yan. Sasabihin nung bakit made in China? Ganito, no? Explain pa namin, ma'am, yung production kasi sa China galing. Kumbaga, ma'am, pero yung materials niyan is US, galing California. Totoo naman, yung materials galing sa US, tapos sinesend nila sa China para dun gawin yung production. Bakit? Kasi mas more cheaper sa China yung production. 'Di ba? Mas more cheaper. Ngayon, hindi nila pwedeng i-take down ang China. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi na namin susupport ang China, magiging anti-China na yung bansa. Hindi, kasi lahat ng mga factory, yung mga branded na products sa Amerika, sa Europe, sa karamihan niya, yung production niyan, sa China ang gagaling yan. Kaya, pag ang China is nag-close door sa lahat, patay ang ekonomiya ng buong mundo. O, sabi ko sa inyo, patay ang ekonomiya. Ito yung para sa akin lang. Ito yung pananaw ko lang, di ba? Kasi karamihan ng mga ginagamit natin, kahit mga sasakyan, made in China yung mga yan. Di ba, pag made in Germany yung sasakyan, ang mahal. Pag made in ganyan-ganyan, mahal. Pero pag made in China, tingnan nyo, mura. Kasi nga, mura yung production sa China. Di ba? Kasi nga, ito yung nakakabilib sa China, marami silang mga kagamitan na wala sa mga ibang bansa sa Asian. Kaya ang lahat ng mga European countries, yung mga sa Amerika, bagsak nila ang production sa China eh. Oh, 'di ba? Ganun lang 'yun. Ay, kaya si Donald Trump sabi niya hindi sila bothered sa China kasi nga good relationship sila sa China. Sabihin nilang na bad relationship sila sa China sino mang mawawalan, 'di ba? Yung Amerika, hindi naman ang China. 'Yun. Kita mo ngayon, sinabi ni tangina to ayaw niya ng relationship sa China kasi nga allies ni PRRD ang China, no? Friendship sila ni PRRD, kaya si Bongbong Marcos ang gusto niya, Amerika ang allies niya. Dapat dapat friend to all, enemy to no one ang dating dapat ni Marcos. Kaso lang, namimili lang siya, gusto niya American lang made in America lang ang gusto niya America lang ang gusto niya Siguro iniisip niya kasi galing sila sa Hawaii, 'di ba? Doon sila nanggaling dati, doon sila tinapon. So, feeling niya talaga is ang America, it's good ng Marcos. Hindi niya kayang banggain ng Amerika. Kasi nga, parang ganun ang dating Pero, weak leader talaga si Marcos. Walang yagballs talaga. Kasi nga, tingnan mo, napatiklop siya ni Donald Trump. Yung sa tariff, 19% tapos 1% lang yung kinalta sa 20%. Yung dating tariff natin is 17%, ngayon 36% na yung tariff natin. Paano yan? Di ang kawawa yung mga negosyanteng nagpapadala ng mga product nila sa Amerika, dahil laki ng babayaran nila, 36% na. Kada
kada kinds of kung ano yung mga product na ipapadala nila. Tapos, ang Amerika is 1% lang. Ay, 0%. Ibig sabihin, lahat ng product na ipapadala ng Amerika dito sa atin is 0% yung tariff. Diba? Oh, ang ganda, diba? Ang ganda, 'di ba? Hindi niya kayang i-negotiate yung same tariff dapat yung gagawin, no? Or i-decline ang 20%. Hindi kaya ni Marcos i-decline. Hindi niya kayang humindi sa ano ni Donald Trump. Siya yung nabudol ni Donald Trump. Nag 0% sila sa tariff, no, Amerika. Bakit kaya? Siguro meron pang bukod sa siguro may talaga, may main reason bakit yes yes yo lang si Marcos, no? Siguro behind that, meron pang ibang rason. Hindi natin alam, 'di ba? Siya lang nakakaalam kasi siya lang nakipag-negotiate, no? 'Di ba sabi nga ni Donald Trump, si Marcos is good negotiator. Nambola pa ang puta. Nambola pa no? Si Bongbong Marcos, no? Parang mapalakpak yung tega niya kasi sinabihan siya ni Donald Trump na gano'n. Hindi na alam, bola-bola lang talaga ni Donald Trump. Hindi niya alam Sabi siguro ni Donald Trump, tanga-tanga naman itong presidente na to. Diyos ko. Tapos sabi mo ni Donald Trump, alam niya daw yung, kilala niya yung pamilya, ganyan, yung history. Yung history ng tatay ni Bongbong Marcos, yung the most corrupt, yan. Dictator. Yan ay alam ni Donald Trump. Kaya ngayon, believe na daw siya. Kaya mas believe pa daw siya ngayon. Ang bola ni Donald Trump, no? Yung pinapanood ko yun, natatawa ako mixed emotion ako natatawa ako na naaawa ako sa presidente natin. Kasi, guys, ang presidente natin, he represent us, di ba? He represent the Filipinos. Di ba? Kung yung dun sa briefing nila with Donald Trump, naging mukha siyang weak. Ang magiging impact neto sa buong mundo dun sa makakapanood ng interview na yun is ang Pilipinas is weak country. Yun weak country ang Pilipinas kasi nga yung presidente natin is weak during that interview. Parang nagiging yes sir lang siya, no? Ganyan ang dating. So ang buong mundo yan makikita na ang Pilipinas ngayon is a weak country. 'Di ba? Na parang walang balls na humarap sa mga katinggaling bansa. 'Di ba? Yun yung opinion ko, yun yung mababaw na opinion ko, yun ang nakikita ko dun sa press briefing nila with Donald Trump. President Donald Trump, 'di ba? Yun yung nakikita ko. Naano lang ako kasi nga yung parang sa sobrang daming kagaguhang ginagawa ng First Lady at ni Romualdez, parang yung presidente natin is, dahil may issue nga sila sa Amerika, parang wala na siyang magawa kundi magbow kay Donald Trump, diba? Magbow sa Amerika at magpakatuta sa Amerika. Yun yung dating. Kaya ang dating ng Pilipinas sa buong mundo is mahinang bansa na. Kasi nga, ang bansa natin, ang leader natin is mahina. Kung ang leader natin kasing strong ni PRRD, di ba? You are proud to be a Filipino. Kasi nga, you are proud na country mo is Philippines. Kasi nga, strong leader natin. Pero sa ngayon, yun yung mga nakikita ng ibang bansa. Kasi syempre, buong mundo nanonood nito. Buong mundo ay magiging news. 'Di ba? Ano na lang iisipin ngayon ng China sa inannounce ni Bongbong Marcos na only America lang yung ng partner ng Pilipinas. Anong iisipin ng ngayon ng China? Anong iisipin ng Europe? Anong iisipin ng different Asian country, 'di ba? Na sinasabi ni Bongbong Marcos only the America. 'Di ba?
masyado niyang binaw ang sarili niya sa Amerika na sa totoo lang guys, ang Amerika, sabi ng asawa ko 'no, ang Amerika is yung financially mahina na ang Amerika, financially. Ano lang sila, yung parang makikita mo lang yung Amerika is very strong, very powerful. Kasi yan yung image nila since noon pa na parang powerful. Pero financially broke ang Amerika. Bakit kamo? Kasi ang dami kung titignan mo yung sitwasyon ng Amerika, mga American ngayon, mas marami yung mga homeless, mas marami yung mga drug addicts diyan sa Amerika. Ganun kaya yan, 'di ba? Akala mo lang is powerful sila, pero si Donald Trump kasi ginagamit niya yung utak niya para lang sila magmukhang powerful kasi nga the way na mag-deliver si Donald Trump ng speech niya, 'di ba? Parang akala mo yaman pa rin ng Amerika, parang ang yaman pa rin nila, no? Walang problema. Pero no guys, maraming krimen sa Amerika. Homeless, drug addiction, marami 'yan. Marami corruption, marami pa rin 'yan sa Amerika. Ganyan kaya. 'Di ba? Oh, ano lang kaya masasabi ng mga ibang bansa, yung Vietnam, Indonesia, Thailand, China, especially China, ano masasabi nila sa interview kaya ni BBM, 'di ba? Madi-disappoint yan sila kasi nga ah, madi-disappoint yan sila kasi nga tang-inan 'to si Mark. Yung Japan, 'di ba? Ano kaya masasabi nila sa pag-yes ni Marcos niyan, ano? Yun lang yung mababaw kong opinion, no? Yan lang yung mababaw kong opinion. Parang feeling ko is eto ibuod natin. Feeling ko kaya nakapag-yes si Marcos sa 19% na tariff is 1% minus lang is behind that is there is a big reason kumbaga bakit siya nag-yes yung, 'di ba? Tapos bakit siya nag-yes sa 0% ng percentage ng tariff ng Amerika? Bakit? Feeling ko meron siyang mabigat na reason kung bakit siya nag-yes lang kay Donald Trump, 'di ba? Parang ganun ang dating. Hindi natin alam. Malay mo yung issue about kay First Lady or issue about kay Romualdez, hindi natin alam, 'di ba? Hindi natin alam. Yun lang yung opinion ko. Diba? Opinion ko, malaking impact to sa economy natin. Pahirap to, as in pahirap sa mga business company. Yung sa mga kumpanya na nag-export-import ba. Yan, malaking pabigat yan sa kanila. Diba? Yun. Tapos mamahal na naman yung mga product na binibili, yung sa US, ni export-import, magmamahal kasi nga may dagdag tariff na naman, 'di ba? Ganun lang 'yun. That's it guys. This is Christy BPH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Like and subscribe. Masaya na po ako. Help me to grow. Help me to reach the 2,000. Thanks to all my subscribers. Big heart. Sarangi. Bye!